Magkahiwalay na sunog sa Iloilo. Sa bayan ng Estancia, nasunog ang 84 na tindahan sa palengke. Inabot ng 9 na oras bago ito naapula ng mga bumbero mula sa iba't ibang bayan. Isang bahay naman ang naabo sa Iloilo City. Namatay ang isang lalaking natrap sa banyo habang nagaganap ang sunog. Makibalita tayo kay Julius Belacaol ng GMA Iloilo. Isang residente ang hindi nakaligtas na masunog ang kanilang bahay sa Barangay Bantod, Iloilo City. Nakilala ang biktima na si Jose Rene Anyes. Nabalot ng abo ang katawan ng biktima. Nakulong siya sa banyo. Ayon sa mga bumbero, posibleng nasuffocate o hindi nakahinga ang biktima dahil sa makapal na usok. Halos maabo ang buong bahay. Napinsala naman ang bahagi ng isa pang bahay na katabi nito. Naka-coordinate na kami sa DSWD and they're planning to give them some relief goods na siguro. Pero yung sa mata, asang namatyan, why pa ko kabalo kung anong disposisyon sa pamilya, muna napangita ko pasubong. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection kung ano ang sanhin ng sunog. Nilamon din ng apoy ang 84 na tindahan sa palengke ng Estancia, Iloilo. Nagsimula ang sunog alas 7 kagabi. Nagtulungan ang mga nagtitinda sa pagbuhos ng tubig sa sunog bago dumating ang mga bumbero mula sa iba't ibang bayan. Sa laki ng apoy, kinailangang rumesponde pati mga bumbero ng kalapit na probinsya. Hindi agad napula ang apoy dahil sa mga nagliyab na panindang tela at tsinelas. Araman na itong bumbero, pero hindi na matap na kay kung mga gutok ba lang area. Hindi basta-basta masulod man sa mga tao nga magresponde para makuha ng kalayo, mapatay ang kalayo. Nasugatan si Romeo Doruelo habang sinisikap na mailikas ang ilang paninda. Gapangukay kami sa mga gamit base may mapuslan pa. Nang maapula ang sunog kaninang alas 4 ng madaling araw, halos naabo ang buong palengke. Lumabas sa inisyal na investigasyon na sa isang karinderya nagsimula ang sunog. Hindi pa alam ang sanhin nito. Bibigyan daw ng tulong ng lokal na pamahalaan ang mga nasunugan. Julius Belacaol, Nagbabalita, Pilipinas.